Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, usapang Duterte po tayo ngayon. Ang pagkakaaresto kay PRRD ngayong araw ng Martes na iya ay gumawa ng ingay sa lahat ng social media platform at mga news site. Pinalibutan agad si PRRD ng mga pulis at dinala sa Villamor Air Base. Kasalukuyang kasama ni PRRD ang kanyang pamilya, si Kitty Duterte at ang kanyang asawa. Ayon nga kay PRRD, pagdating ng trial, tatawagin kita sa witness stand. Sasabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the document or at least have you read the case at the time of the arrest so that you would be guided to what you should know? Yan po ang mariing binitawan ni PRRD sa mga kapulisan. Since hindi nga po malapitan si PRRD, nagpa-deliver na lamang po ng pizza box and water for former President Rodrigo Duterte, etong si Senator Bongo. Ayun nga po dito kay Senator Bongo, nakakalungkot. Sabi niya, nakakalungkot. Sabi ko nga sa pulis, ipapaaresto nila ang taong ginawa lang ang trabaho niya para sa bayan. Sinakripisyo niya lahat. Totoo yung sinasabi niya, ginawa niya po ito para sa ating mga anak. Saad nito sa isang Facebook Live habang inaabangan po ang pagdating ni Duterte mula sa Hong Kong sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 netong araw lang, March 11, 2025. Ayon naman po kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo on arrest of PRRD, it's unlawful daw po, unlawful arrest. The PNP didn't allow one of his lawyer to meet him at the airport and to question the legal basis for PRRD's arrest. Saad pa niya, he was deprived of legal representation at the time of his arrest. The PNP could not have a hard copy po of the warrant of arrest. Yan po ang sinabi ni Panelo. It is an illegal arrest because the ICC arrest warrant comes from a suspicious source. The ICC which has no jurisdiction over the Philippines. Ayon pa po kay Attorney Panelo, the government action will make the arresting team as well as the public officials ordering the arrest criminally liable. So wala naman po pala silang hard copy of warrant to arrest. Pero agad-agad po nilang pinaaresto etong si PRRD. Maraming mamamayang Pilipino ngayon at mga supporters po nitong si PRRD ang talaga naman pong nalungkot, nadismaya at talaga namang umalma po sa pangyayaring ito. Dahil sa loob nga po ng 6 years na panunungkulan po nitong si PRRD dito po sa ating bansa, ito pa yung matatanggap niya. Ginawa niya lang naman talaga yung kanyang trabaho bilang isang pangulo ng ating bansa. Nung nanunungkulan pa po si PRRD dito sa ating bansa, talaga namang nabawasan po yung mga krimen dahil takot sila. Dahil yung nanunungkulan nung time ni PRRD, meron pong paninindigan. Yan yung pangulo po na meron talagang malasakit sa ating bayan. Galit sa droga. Dahil ang droga po, mga kababayan natin, isa po yan. Isa po yan sa hindi masawata-sawata dito po sa ating bansa. At alam nyo din po ba na isa ang drogang yan sa nakakasira po ng buhay ng ating mga kabataan? Nung time na si PRRD po ang nanunungkulan dito po sa ating bansa, nabawasan po talaga yung droga. At maraming mga drug pusher ang natakot kay PRRD nung time na yun. Tapos ngayon, ito po yung ganti kay PRRD. Hindi niya po deserve ito. Dahil nung time na yun, ginawa niya lang po talaga yung kanyang karapat-dapat na gawin, karapat-dapat na aksyon bilang isang magulang or ama ng bayan. Di po ba ang gusto rin natin bilang tayo ay mga magulang, yung ikakabuti ng ating mga anak, yung ikakabuti ng ating mga nasasakupan? Sa totoo lang, pro Duterte po talaga ang aking panig. Dahil nung time na nanunungkulan siya, sa kanya ko po talaga naramdaman yung magkaroon ng tunay na namumuno dito sa ating bansa. Yung may malasakit at
higit sa lahat, hindi po kurakot, hindi magnanakaw, ni hindi man lamang po siya nakapagpatayo ng isang poste sa kanilang tahanan, ni hindi man lang siya nakabili ng Mercedes-Benz o mamahading sasakyan dahil yun sa pagtutok sa ating bayan, dahil yun sa ikakabuti ng ating bayan. Tapos sa huli, eto pa yung ganti. Marami nga po ang nagsasabi na kung magtutuloy-tuloy itong pagkaka-arestong to kay PRRD, possible na magkaroon po ng people's power. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na napakarami pa rin pong nagmamahal at sumusuporta sa mga Duterte. Yung mga nakikinig ngayon, sang-ayon ba kayo sa pagkaka-aresto kay PRRD batay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court or ICC dahil sa umano'y crime against humanity ng dating Pangulo? Actually, dismayado po talaga ako mga kababayan sa ginawa pong pag-aresto dito kay PRRD. Actually, naluha nga po ako nung nabalitaan ko po ito kasi hindi po deserve ni Tatay Diggs ang ganitong treatment. Kaya ramdam ko po yung galit Ramdam ko yung galit ng asawa po ni PRRD and syempre yung anak niya na kasama po niya dyan sa loob ng Villamor Air Base. At ito pa ang questionable dyan. Bakit daw sa Villamor Air Base dinala si PRRD? Ano daw ang plano? Ililipad daw ba sa ibang lugar? Wala nga silang maipakita na hard copy of the warrant to arrest. Tapos bigla nilang hinuli ng ganun-ganun lang. Talagang unlawful po ang ginawa nilang pag-aresto kay PRRD. Tsaka itong mga kapulisan natin, sumusunod lang daw sila sa utos. So, sinong nag-utos? Alam niyo mga kababayan, simula pa lang ng labang ito and alam ko talagang magkakaroon po ng kaguluhan dahil ang dami pong sumusuporta kay PRRD at sa mga Duterte. Huwag nilang ina-underestimate yung puwersa po ng taong bayan dahil yung taong bayan na yan po yung may power para magluklok. Ngayon, kung ganito yung gagawin nila, sila din po yung may power para magpatalsik sa pwesto kung sino man yung mga nakaupong yan na talaga namang kumakalaban po sa mga Duterte. Ngayon, yung mga nasa Villamor Air Base po na pro Duterte mga kababayan, kalma lang po kayo. Meron kasi ako mga nakikitang umiiyak. Kalma lang po kayo kasi kaya naman po ito ni Tatay Diggs. Ang importante ngayon ay yung kanyang health. Yung kanyang health kasi alam naman natin na may edad na po si PRRD. And tingnan natin kung saan hahantong itong pag-aresto kay PRRD. Wala naman silang hard copy. Tingnan natin kung saan po hahantong itong mga pinagagagawa po nila sa mga Duterte. Kayo, sang-ayon ba kayo sa ginawang pag-aresto kay PRRD? Please comment down below.